Yamot na yamot akong nagsuot ng tsinelas at nagtabog palabas para sunduin ng bunso kong kapatid na si Kokoy. Nasa 10 taong gulang na siya at ako na may nasa 15. Takip silim na pero hindi pa rin umuwi ang batang iyon. Naasar tuloy ako at nautlot ang pagguguhit ko. Inis na inis din ako dahil may kalayuan pa naman ang bahay namin papunta sa basketball court kung saan madalas naglalaro ang mga kabataan. At isa na doon ang kapatid ko. Kailangan ko pang dumaan sa nyugan at tumawid sa maliit na tulay na yari sa kawayan para sunduin ang bubwit na iyon. Ikaw na bata ka, inabot ka na naman ng takip silim dito sa labas. Hindi ba't pinagsabihan na kita na kapag palubog na ang araw ay umuwi ka na? Ang tagas talaga ng bungo mo, ano? Asar akong piningot ang kapatid ko nang makalapit ito sa akin habang bitbit ang kanyang isang supot na lastiko. Ito kasi ang uso na laruan ng mga kabataan ngayon. Nagtaka ako kasi kahit piningot ko siya ng malakas sa tainga ay hindi man lang siya umangal o kaya nasaktan. Ang napansin ko lang, hinihimas-himas niya ang kanyang sikmura habang dire-diretso ito sa paglalakad. Hindi ko na lang iyon pinansin pa. Baka lumamo na naman iyon ang tintang iyaw-iyaw sa may basketball court kung kaya't napahimas sa tiyan niya. Habang naglalakad kami, nararamdaman ko na parang may sumusunod sa amin. Ang dilim na ng paligid, kaya hindi ko na rin halos makita ang daan. Baka guni-guni ko lang iyon kaya hinayaan ko na. Koy, hintayin mo ko, ang sabi ko sa kapatid ko. Nainis ako kasi hindi niya ako pinapansin. At dahil dyan ay naglakad ako ng mabilis para maabutan siya. Bingi ka ba o ano? Bakit hindi ka nakikinig sa akin? Nanggagalaitin ako kasi pakiramdam ko ay nananadya na talaga siya. Ilang sandali pa'y napatingin ako sa kanya. Dahil hawak-hawak pa rin ito ang kanyang sikmura at iniinda ang sakit. Napatigil ako at tinalalayan ko siya dahil halos namimilipit na siya at nagsusuka pa. Nataranta ako at sumigaw mula sa kinatatayuan namin. Kahit madilim pa'y natatanaw ko na si Mama at may hawak pa itong pamalo. Ma! Ma! Tulungan mo ako! Si Kokoy po nagsusuka! Kita kong dali-dali sa pagtakbo si Mama at kaagad na kinarga si Bunso. Naiwan ako kasi pinagdadampot ko pa ang tsinelas ni Kokoy. Naganda hulog kasi ito nang binuwat siya ni Mama. Habang pinupulot ko ang mga tsinelas, narinig ko na parang may umaangil. Hinanap iyon ng mga pandinig ko at sobrang gulat ko nang tumambad sa mga paningin ko ang isang aso. Ang laki nito at sobrang itim. Nakatingin ito sa akin at mayroong nagbabagang mga mata. Hindi ko maipaliwanag ang kilabot na bumabalot sa katawan ko. Tila napako na rin ang mga paa ko sa lupa dahil kahit gusto kong tumakbo ay hindi ko magawa. Unting-unting lumalapit sa akin ang malaking aso at naglalaway pa ito. Naninindig ang balahibo ko at sobrang takot ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung saan pa kumuha ng lakas sa mga paa ko. Umatras ako at bumuelo ng matindi para tumakbo ng napakabilis. Nang makarating ako sa bahay, kaagad kong sinarado ang pinto.
Nilagyan ko ng abang para hindi makapasok ang kung anumang nilalang ang nakita ko sa labas. Pumasok ako sa kwarto. Nakita ko si Mama na pinupunasan si Bunso dahil sobrang taas ng lagnat nito. Wala rin itong tigil sa pagsusuka. Diyos ko, anak ko, ano bang nangyari sa iyo? Tarantang tanong ni Mama. Dumako ako sa kusina at nakita ko si Papa. Nagluluto siya ng hapunan. Pa, tawag ko sa kanya. O bakit? Sabi nito. May nakita po akong aso na sobrang itim at sobrang laki po. Mahinang sambit ko. Napatigil si Papa sa paghalo at napatingin sa akin na tila gulat na gulat sa sinabi ko. Saan? Aniya at kumuha ng itak. Sa labas po. Utal na sagot ko. Dahil hanggang ngayon, hindi pa umaalis ang takot at kabang nararamdaman ng katawan ko. Pumasok ka sa kwarto, dali! Nagmadali naman akong pumasok at nakita ko si Mama na pawis na sa kapupunas kay Kokoy. Noy, ano ba ang nangyari? Tanong ni Mama sa akin. Hindi ko po alam, Ma. Na magkasalubong kami ni Bunso. Ayos naman ho siya eh. Tapos, nakita ko na lang na hinihimas-himas niya ang kanyang sikmura. Napatingin ako kay Bunso na halos sinahabol-habol na ang kanyang paghinga. Inaaswang ang anak natin, Liza. Sabay kaming napatingin ni Mama sa pinto ng kwarto at nakita namin si Papa na hawak na ang isang mahabang itak. Kinabahan ako sa sinabi niya. Unang beses kong narinig sa kanya ang salitang aswang. Namuna naman ulit sa isipan ko ang nakita kong aso. Naglagay si Papa ng asin sa bawat sulok ng aming bahay, lalo na sa mga bintana at pinto. Mabisang pangontra daw iyon sa masasamang elemento, lalong-lalo na sa mga aswang. Hindi na kami nakapaghapunan pa dahil sa pagmamatiyag. Lumalim pa ang gabi at hindi pa rin ako nakatulog. Lalo na si Papa. Bumalik sa isipan ko ang sabi ni Papa kanina lang, ang tungkol sa aswang. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Kung ganoon, totoo pala ang aswang? At hindi lang sila bastang sabi-sabi o kwentong kanto lang. Madalas ko kasi naririnig iyan sa mga lolo at lola ko. Kinapa ko ang leeg ko at tinanggal ang kwintas na binigay sa akin ni Lola noong medyo bata pa ako. Tinitigan ko ito dahil ang sabi niya, hindi daw ako lalapitan ng masasamang elemento hanggat suot-suot ko ito. Kaya sinuot ko ito pabalik. Nakatitig lang ako sa bubungan ng aming bahay nang bigla akong nakaramdam na parang may dumapong doon. Imposibleng manok iyon o kaya'y ibon dahil sa lakas ng pagdapo nito. Ramdam ko ang pag-uga ng bahay namin. Pumalikwas ako at pumunta kay Papa. Hayop ka! Bumaba ka dyan! Kung sino ka mang lintik ka, hindi ako natatakot sa'yo. Gutom ka ba? Putang ina mo ka! Pumunta ka dun sa sementeryo at marami kang makakalkal doon. Huwag kami ang gambalain mo dito. Natakot ako dahil naririnig ko ang mga yabag sa bubungan namin. Nagsaboy ng asin si Papa. At unti-unting nawawala ang mga yabag na iyon. Akala ko ay wala na. Akala ko ay tapos na. Pero hindi. Dahil mas nagimbal ako sa takot nang marinig namin na may kumakatok sa pinto. Tatlong katok iyon. At hindi lang basta katok kundi pinaghahampas pa nito ng matindi ang pinto. Pinagtataga ni Papa ang pintuan namin. At panay ang mura niya.
Naiyak na ako sa sobrang takot. Kaya lumapit ako kay Mama. Nakita ko siyang nakapikit habang umuusal ng mga dasal. Tinignan ko si Bunso at napansin kong may dugong umaagos mula sa ilong niya. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita kong iyon. Kaya agad kong tinapik si Mama at itinuro si Bunso. Doble na ang tarantang nararamdaman ni Mama. Kaya tinawag niya si Papa. Pepeng, ang anak natin. Nagsusuka at may dugong lumalabas sa ilong. Napatingin si Papa sa amin at tinawag niya ako. Lintik na aswang to. Ang tigas ng bumbunan, Noy. Halika, samahan mo ako sa labas. Hawakan mo ito at kahit anumang mangyari, huwag na huwag mong bibitawan. Nanginginig man ako pero hinawakan ko na mahigpit ang buntot pagi na ibigay sa akin ni Papa. Hawak-hawak din niya ang itak at sumindi pa siya ng malaking sulo. Pagbukas ni Papa ng pintuan ay hindi ko kinaya ang nakita ko. May matandang babae ang nakatayo sa labas. Mahaba ang mga buhok nito at sobrang puti ng balat na mo hindi nasikatan ng araw simula nang ipinanganak. Nakamanga ito at naglalaway. Napamura ng matindi si Papa at sinabuyan niya iyon ng asin. Pinabalik niya ako sa loob at sinaradong muli ang pinto. Kahit madilim at tanging liwanag lamang ng malaking sulo ang nagbibigay liwanag sa loob ng bahay, ay kitang-kita ko sa mukha ni Papa ang labis na takot. Ramdam ko rin ang panginginig niya. Ibinigay niya kay Mama ang itak at kinuha ang baril niyang nakatago sa lumang baul. Sa kauna-unahang pagkakataon ay muli ko masisilayan ang paghawak ni Papa ng baril. Ang pagkakaalala ko, bata pa ako noon nang huli ko siyang makitang humawak ng baril. Sumilip siya sa butas ng dingding namin. Kahit takot ako, sinubukan ko rin makisilip. Pero agad ako napaatras nang makita ko ang malaking aso. At hindi ako pwedeng magkamali. Iyong asong nasa labas at iyong asong aatake sa akin kani-kanina lang ay kasama ng matandang babae na ngayon ay nasa may bakuran namin. Sobrang pagkakilabot ang nararamdaman ko. Napatingin ako kay Papa. Binuksan niyang muli ang pinto at walang pasabi na pinaputukan ng mga nilalang na nandoon sa amin. Rinig na rinig ko ang malakas sa pag-ungol ng aso. Tanda iyon na tinamaan siya. Tila handa na ito na kumagat kapag may nakitang makakain. Ilang sandali pa ang lumipas. Naghari ang katahimikan. Subalit naging alerto na naman kaming muli ni Papa nang makarinig kami ng malakas na pagaspas sa labas. At pagsilip ko ulit sa dingding ay wala na ang malaking aso. Wala na rin ang matandang nakatayo doon. Nilapitan namin si Mama at si Bunso. Bumaba na ang lagnat nito at tumigil na rin sa pagsusuka. Wala na rin ang dugong umalabas sa ilong niya. Tumabi ako kay Mama at sumandal ako sa balikat niya hanggang sa makatulog na ako. Totoo? Mabuti na lang at hindi kayo pinasok ng aswang. Unti-unti kong minulat ang mga mata ko. Umaga na. Nakatulog na pala ako matapos ang pangyayari kagabi. Dali-dali akong lumabas at tinignan kung sino ang kausap ni Papa. Napakunot ang noo ko nang makita ko ang pinsan ko at ang tiyahin kong si Auntie Jassy, kapatid ni Papa na galing Maynila. O, gising ka na pala. Ayos ka lang ba? Agad na bungad sa akin ni Papa. Napangiti ako at tumango. O siya, ano Pepeng? Sasama ba kayo sa amin pabalik sa Maynila? Sus,
Kaya ayaw kong manirahan dito sa Capiz eh. Noon pa man kasi marami na akong narinig at sabi-sabi na totoo daw yung mga aswang. Nagkatinginan kami ni Papa. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Pa, nasan po si Mama? At si Bunso po? Tanong ko kay Papa. Sila ba? Umalis. Pumunta muna sila dun sa mga gamot para ipatingin ang kapatid mo. Sagot niya naman sa akin. Napatango na lang ako at tumayo. Tumungo ako sa kusina para magtimpla ng kape. Kukuha na sana ako ng tasa nang dumapo ang mga paningin ko sa labas ng aming bakuran. May nakita akong mga bakas ng dugo doon. Naalala ko ang mga nangyari kagabi. Totoo ba talaga iyon? O masamang panaginip lang? Lumipas pa ang ilang linggo at napagkasunduan nila Mama na sasama kami pabalik sa Maynila. Bukas na ang alis natin. Iiwan na natin ang bahay na ito at kakalimutan na ang nangyaring hindi maganda. Ang sabi sa amin ni Papa at napatango na lang kaming lahat. Masaya kaming nagkukulitan at nagtatawanan ni Bunso habang nag-iimpake ng aming mga damit. Labis ang tuwa namin kasi bukas na ng umaga ang alis namin. Pero tila hindi maganda ang huling gabi namin sa bahay. Dahil sa isa namang panggugulo ng mga nilalang na iyon. Ramdam ko ang biglang pag-uga ng bahay namin. Tila nayanig ito na may tumapo sa bubong ng bahay. Nakarinig din ako ng mga yabag na tila gumagapang pa ito at kumakaluskos na mahina. Tumingala agad ako. Napakunot naman ng noo ang kapatid ko. Kuya? Ayos ka lang ba? Aniya na walang kamalay-malay. Noy, hawakan mo to. Inabot sa akin ni Mama ang buntot pagi. Hawak rin niya ang lalagyanan ng asin at ang itak ni Papa. Sa pagkakataong iyon ay wala si Papa sa bahay. Hindi pa siya nakakauwi dahil nakikipag-inuman pa siya sa mga tiyuhin namin. Naging alerto kami ni Mama nang marinig namin may kumakatok sa pinto. Umatras kami at naganda sa kung ano ang susunod na mangyayari. Pero napasigaw kami ni Mama. Nang tumakbo si Bunso sa may pintuan at binuksan niya ito. Papa! Aniya. Agad namang may humatag sa kamay niya. Maitim ito at mabalahimo. Kukoy! Malakas sa sigaw ko pero wala na. Nawala na ang bunsong kapatid ko. Kuya! Kuya! Kuya, gising na! Napabalikwas ako nang may naramdaman akong tumatapik sa akin. Pagmulat ko, nakita ko agad si Kukoy. Isa lamang palang panaginip. Niyakap ko siya kaagad na naging dahilan ng kanyang pagkalito at napatanong ng bakit. Umalis kaming magpamilya sa Capiz. Pero dala ko sa aking isipan ang bangungot ng gabing nakakita ako ng nakakatakot at napakalaking asong itim.